Sa gitna ng nagbabagong panahon at mga hamon sa kalusugan, kanino nga ba tayo humuhugot ng pag-asa? Sa panahong tila puno ng kawalan ng katiyakan, muling nagdingning ang pag-asa sa husay at talino ng mga Filipino scientists na nagsisilbing gabay ng ating kinabukasan. Mula sa pangangalaga ng kalikasan hanggang sa mga makabagong solusyon sa medisina, muling nagsama-sama ang mga Filipino scientists at next-gen experts nitong April 22, 2026 para sa 2026 NAS Awards na ginanap sa Admiral Hotel, Manila. Ito ay sa pangunguna ng DOST National Academy of Science and Technology o DOST NASTPhil. Kinilala rito ang mga bayani ng ating kalikasan sa 2026 NAST Environmental Science Award o NESA. Ginawaran rito ang mga researchers na ang misyon ay hindi lang basta pag-aaral, kundi ang protektahan ng ating kapaligiran at kinabukasan. Ngayong taon tinanghal na NESA winner si Dr. Rachel June Ravago Gutangco mula sa University of the Philippines Marine Science Institute o UPMSI para sa kanyang pag-aaral na pinamagatang Complex Pattern of Genetic Structure in the Sea Cucumber from the Philippines. I'm from the Marine Science Institute, and we actually do a lot of research on not just biological diversity, but a lot of other research in the marine sciences. So from chemistry, physical oceanography, biology, biotechnology. And this award means a big honor to be selected because the work, to be recognized for the work that we do. This award also means being recognized for the impact of the research on the environment. To the National Academy of Science and Technology, it is an honor to be recognized as an awardee for the Environmental Science Award. Thank you for recognizing research and believing in the possible impact of this research to real-world challenges and problems and the potential for research to provide solutions to these challenges. Bukod rito, tampok rin ang Dr. Geminiano T. De Ocampo Visionary Award kung saan kinilala ang mga clinician, researchers na nagsilbing visionaries o ang mga doktor na hindi lang nanggagamot kundi nag-i-innovate para sa kinabukasan ng medical field sa bansa. Pinarangalan rito si Dr. Merecia Antonio Belmonte para sa kanyang pag-aaral na pinamagatang National Infection Prevention Control Program Then and Now. Ang inisyatibong ito ay napatunayang napakahalaga noong panahon ng SARS crisis noong 2003 at ng pandemyang COVID-19 noong 2019. Samantala, nabigyang pagkilala rin ang mga Gen Zs at Millennial Scientists sa NAS Talent Search for Young Scientists o NTSYS, kung saan ipinamalas ng mga finalists na hindi hadlang ang edad para makagawa ng world-class research. Layunin ng kompetisyong ito na pataasin ang interes ng kabataang Pilipino sa agham sa pamamagitan ng pagkilala sa kanilang mga makabuluhang pananaliksik sa larangan ng teknolohiya, medisina at kalikasan. Ang magwawagi ng unang parangal sa NTSYS ay bibigyan ng 100,000 pisong cash prize at 500,000 pisong research grant mula sa DOST at ang magwawagi ay opisyal na iaanunsyo sa darating na July 9, 2026. Mula sa mga Filipino scientists hanggang sa mga next-gen experts, tiniyak ni DOST NAS Director Luningning Samarita Domingo na sa kaganapang ito mapapanatiling buhay na buhay ang siyensya sa bansa. Panahong ito, kahit tayo ay may austerity measure, we would like to celebrate and recognize their accomplishments and the help sa ating bayan. Kasi kapag ikaw ay tao ka lang naman syempre, naghahanap ka ng pagkilala sa iyong mga ginawa. At syempre, masaya-masaya ka kapag ikaw ay binigyan ng recognition. Para kang, kung nanalo ka sa lottery, para kang nanalo na sa lottery noong panahon yun, di ba? Kasi pinapatunayan lang na kinikilala ang lahat ng iyong ginawa. Ang lahat ng pagod mo, puyat na ginawa para magtagumpay. Lalo na kanina yung sa medicine, di ba? Infection ng pinag-uusapan at sinasabi niya yung mga caregivers affected
at natulungan ng kanyang ginawa. Di ba? So, makakatulong talaga yon. Mabibigyan lakas ang mga taong gumagawa ng research at parang kahit na sila ay nagpagod, nagpuyat at medyo talagang naapektuhan ang kanilang health, hindi sila nagsising ginawa nila yung kanilang ginawa. Mula sa lab-grown solutions hanggang sa advanced tech, kitang-kita ang galing ng susunod na henerasyon ng Filipino experts. Mula sa mga veteranong doktor hanggang sa mga kabataang researchers, napatunayan na ang katalinuhang Pinoy ay hindi nauubos. Sila ang ating mga arkitekto ng agham, ang mga makabagong mga mata at kamay na bumubuo sa isang mas matatag na Pilipinas. Ako si Zay Soriano para sa DOST Report.